Pinalaya na ng Abu Sayyaf si Marites Flor, ang Pinay na dinukot ng Abu Sayyaf sa Samal Island Setyembre noong nakaraang taon. Bunga yan ng pakikipagnegosasyon ng kampo ni President-elect Rodrigo Duterte. Makikipag-ugnayan na rin daw sila para mapalaya yung biyag na Norwegian. Nakatutok live si Steve Dailisan. Steve? Alam nyo, Mel, Mike, sinaktan, pinagmalupitan at makailang ulit na pinagbantaan ng buhay. Kaya halos panawan na talaga ng pag-asa itong si Marites Flor habang siya'y nasa kamay ng mga bumiyag sa kanyang bandidong grupong Abu Sayyaf. Kaya ganun na lang kalaki yung kanyang pasasalamat dun sa kanyang paglaya sa pamamagitan ni President-elect Rodrigo Duterte. Bakas pa rin ang trauma kay Flor nang makaharap si Duterte. Agad siyang iharap kay Digong sa turnover ceremony ng Davao City Police ilang oras matapos palayain ng grupong Abu Sayyaf. We were able to negotiate, but apparently yung lalaki, yung kidnap na Italian sa Abu Sayyaf, Norwegian, hindi pa raw naka-cross because of the rough seas, I was told. I don't know if this is true, but we were able to negotiate for the release of Marites Flor, yung babae, the 38-year-old Filipina kidnap victim. I will pour money muna sa social aspect ng ating maestra. And if I can accommodate all of you, all the Moro people, walang problema sa akin. But avoid being a member of that Abu Sayyaf because there will be, I said, a reckoning one of these days. But there will be a time, ayaw ko lang sabihin kung ano, that I will have to confront Abu Sayyaf. It is not yet forthcoming, alam ko, pero yung kidnapping nila must stop. It has given us a very bad image. Ayon kay Presidential Advisor and Peace Process Jess Duresa, hinihintay pa rin ang pagpapalaya sa kasamahan ni Flor, ang Norwegian na si Kjartan Sekingstad. 9 na buwan na silang bihag ni Flor hanggang kaninang madaling araw nang iabot si Flor ng mga bandido kay Sulu Governor Abdu Sakurtan II. Ano nangyari yung paglaya mo? Paano ka nakaano? Ginising lang ako ng madaling araw. Sabi na Marites, gising ka. Sino nagising? Sabi yung leader na humawak sa amin. Gising ka. Sabi ko, bakit? Tanggalin mo yung pusas sa paa mo kasi nakapusas kami na nakatulog. Sabi niya, ihahatid kita. Di raw niya inakala na makakalaya pa siya, lalo't madalas silang pagmalupitan ng mga may hawak sa kanila. Yung treatment nila, parang aso kami, parang bata. Pag nagkamali, binubugbog. Pero you were fed po? Hindi. Sa ground lang kami pinapatulog. Kinidnap si Flor at Sekingstad mula sa isang resort sa Samal Island, Setyembre nung nakaraang taon, kasamang kinuha ang mga Canadians na sina John Ritzdale at Robert Hall. Kapwa sila pinatay ng mga bandido nang hindi bayaran ang hinihinging ransom. Sinabi nila sa akin na bugot na yung ulo ni Robert, ikaw na ang susunod. Sobrang sakit kasi nakikita mo bago pugutan sila ng ulo. Sobrang sakit, pinapanood nila. Masaya sila yung ganun. Giit ni Doreza, walang ransom na ibinayad para sa paglaya ni Flor. Kung ransom, hindi siyang na-release. Iba ang na-release, di ba? Bakit po naunang pinalaya si Marites and hindi yung... According to Governor Sakurtan, it was an act of gesture of goodwill. From... Well, that's what he said. Dahil they knew that President-elect Rudy Duterte wanted badly the release of these hostages. Mel, Mike, sumailalim na sa debriefing itong si Marites, pero nung makausap natin kanina, talaga namang matinding trauma raw yung kanyang inabot, kaya gustong-gusto niya magpahinga at gustong-gusto niya raw makita yung kanyang mag-anak na matagal niya ring hindi nakita, kaya pauwi na siya ng Bukidnon. Mike, Mel. Maraming salamat, Steve Dailisan.